guys! Welcome dito sa The Sun of Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. King of Swords. Hindi ka na ma-manipulate. Hindi ka na mauuto. Hindi ka na people pleaser. Hindi ka na basta-basta nagtitiwala. It's clear in your mind na mahirap magtiwala. Parang ganun ba? Kasi King of Swords to eh. Para bang may pagka-strict ka. Ganyan. Strict. And kung merong lalapit sa'yo at may mag-aalok ng mga kung ano-ano man, no, na opportunity or offer or kung ano man yung offer nila sa'yo ay pag-isipan mong maigi. Kung hindi ba scam yan, kung hindi ka ba ma-trap dyan, ganun ba? Kung ano ba yung intention ng tao na yan, kung ano yung motive niya, mga ganun ba yung iniisip mo pa bago ka mag-decide, no? Parang hindi ka basta-basta nagtitiwala, ganun. At naglalagay ka ng boundary. Siyempre, swords to eh, King of Swords. Parang Queen of Swords din, no? And you are direct pag magsalita ka. Your mind is sharp, you're intellectual, you're logical. Marunong ka sa strategy. Marunong ka magawa ng strategy. Parang mas strategy ka. Like a vulture. Nag-aantay kung kailan weak o mahina yung prey nila. Parang ganun ba? Na walang laban. Tsaka sila mang-atake. Ganun. That's your mindset right now. Utak mong ginagamit mo. Hindi emosyon. Okay. Teka lang. Mamisak mo na ako ng mga bunga ng alaga ko. Ang dami. Tig-init kasi. Oh. Mga lang dyan. Ano pa ang tungkol sa'yo? One more. Ano pa ang tungkol sa'yo? Uy, may past person ka na meron kayong soul connection. Maybe it's your twin flame o nagkaroon na ng connection sa inyo ng twin flame mo pero you're in separation right now, hindi kayo close ngayon, or past person mo siya. You're in a twin flame separation, mga ganun ba? Ano pa energy mo ngayon? Oh, ito wala naman tong reversal for upright to pag itong deck. Bukas yung third eye mo your third eye. So possible nagkakaroon ka ng vision yan. Ganun ata pagbukas yung third eye, nagkakaroon ng vision. Tama ba? Pagbukas yung third eye, nagkakaroon ng vision. Yeah. Tama. Para ba nakikita mo yung mga yung hindi ng mata mo talaga. Yung third eye mo nakakita niyan. Nakikita mo yung mga spirits. Kahit nakapikit yung mata mo. Dalasan pag nakapikit yung mata mo, yung third eye mo nakakita ng mga spirits na yan. Dalasan tulog ka or in a trance state or pikit yung mata mo. Makikita mo yung paligid mo. Parang ganun yung third eye eh. Kasi hindi naman yung mata mo talaga makikita niyan eh. Yun ang alam ko dyan eh. Yung third eye mo makikita. Ito. Yung third eye mo. Parang intuition mo yan. Parang yung third eye kasi it's
Parang connected sa intuition yan. Basta ganun, yun ang pagkaintindi ko. Hindi lang ganun ka lawak yung kaalaman ko tungkol sa mga ganyan. No? Limited lang talaga. So, yan. Kaya I cannot explain it to you further. Mag-research na kayo guys. And then, pure ka eh. Pure-hearted. Kind-hearted. Maawain, matulungin. Oh, you offer help. Or food. Or tulong. No? Na wala kang masamang intensyon. Kundi mabuti yung intensyon mo ang tumulong. Ganun. Yeah. So, ano pa ang energy mo ngayon? There is nothing I wouldn't keep from this moment on. The child, the youth. Parang mag-uumpisa ka na naman ng journey mo na to. No? Parang bata ka. No? Na parang nag-umpisa ka from a child na parang na-rebirth ka, gano'n, na-rebirth. Gano'n ba yun? Hindi. Parang kang bata. Kasi child eh. Parang kang bata. Parang kang bata. Ibig sabihin, inosente. Tama ba? Inosente, oh. Pero mahirap inosente, guys. Sino ang inosente dyan? Di ba mahirap? Sa mundong to, ang inosente ka. May mga tao kasi mang take advantage sa pagiging inosente mo. Pag inosente ka, oh. Basta inosente ka, para kang bata na inosente. At parang nag-i-explore sa mundong to. At nag-i-explore sa mundong to, inosente. Oh. Inosente sa mga pinagagawaan ng iba sa'yo. Hindi. Inosente, basta inosente ka. Sa mga sinesent na energy ng iba sa'yo. Kaya yung sinesent na energy, may tricks, scheme, deceit silang ginagawa. Inosente ka sa mga ginagawang tricks and scheme. Sa mga sinesent nilang energy nila sa'yo, inosente ka. Diba? Alam na mga anghel. Ano ba nagagay dito ng anghel? O, diba? Nabubuking, yes, anghel. Nabubuking ang kanilang mga tricks and scheme. Akala nila hindi nakikita ng mga anghel. Bilang yan, may bunga. Isain ng bunga. Ayan. And, the youth. Parang, nakaka-relax yung, or calm yung environment mo ngayon, or maybe yung situation ng buhay mo ngayon, parang kalmado lang, hindi katulad ng mga pinagdaanan mo na matitindi, no? Yan ang pinagdaanan mo, pero nagtagumpay ka na dyan. Mga challenges yan, kaya nga parang bundok eh, you know, mga challenges, at may color orange, ibig sabihin na pagtagumpayan mo na yan, nagsucceed ka. Yung pagdaanan mo na yan, at nagtagumpay ka, and then ngayon ay parang nag-heal ka na. In a greener grass ka na ngayon. In a plain grass. In a plain place ka na ngayon. Oh. Ayan. Hindi na lubak-lubak, hindi na matirik, hindi na daanan mo. Hindi na full of challenges sa ngayon. Parang nag-heal ka na ngayon. For sure. Ganyan. Pero meron ka namang kasama na loyal sa'yo. Meron ka sigurong mission. Meron ka bang mission? Kasi may dito eh. Merong parang naka-rulyo na papel. Ayun, meron ka bang mission? Yeah. There is. Yan na yun. Yung mission mo. At kailangan mong pagdaanan itong challenges na to. At meron kang kasama. Dahil may mission ka. Angel, ang kasama mo? Yes, angel. Angel yan. Loyal yan sa'yo. Protective yan sa'yo.
Kahit pa paano, protektahan ka niya. Parang aso ba, napoprotektahan niya amo niya. Parang gano'n na, loyal siya sa amo niya. Parang gano'n. So, wag mo ituring or wag mong ituring na aso ang angel, no? Parang aso lang kasi aso yung nandito na ibig sabihin loyal siya sa'yo. At kahit pa paano pinoprotektahan ka niya. Yung ganun ba? O pinoprotektahan ka niya. If needed talaga, no? Kasi, katulad nito, pag may pinagdadaanan kang challenges, hindi sa lahat ng bagay ay puprotektahan ka niya. May mga atake sa'yo kasi part ng challenges yun. O kaya ay yung mga kailangan mong pagdaanan, kailangan mo talaga pagdaanan. Hindi pwedeng siya ang sasalo nun. Hindi pwedeng siya ang dadaan doon. Kundi ikaw, gagabayan ka lang niya. At nandyan siya, no, na hindi ka mapuruhan. Ay, paano po protektahan ka niya at gagabayan. At hindi ka niya pababayaan. O, diba? Pero yung dapat mo ma-experience ay kailangan mo ma-experience. Yung dapat mong pagdaanan ay dapat mong pagdaanan. Yan. Katulad nito mga pinagdaanan mo. Kasi may mission ka. Yan na yan. Message ng angel for you. There is nothing, 'cause I wouldn't give from this moment. Be yourself. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. So, maging authentic. Your authentic self. Hindi mo kailangan na gayahin ng iba. I-reject mo yung mga influences ng iba, energies ng iba na sinesend nila sa'yo. Inisenti ka nga eh. Sinisindan ka nila ng energy nila. Kunwari, sira ulo yung energy nila. Sira ulo sila. Sindan ka nila ng mga energy nilang bad energy. Pagkabaliw nila, mga ganun ba? Mga negative, evil influences nila. O kaya yung gusto ka nilang dominahin, kontrolin, no? Dahil umihira yung pagkasira ulo nila, baliw nila, yung pagkabaliw nila, na gusto na mangontrol dahil sira ulo. Ganun talaga. Ay, totoo talaga, kung hindi sira ulo yan, hindi maghangan ng mangontrol yan, no? Sa iba na kontrolin yung thoughts, emotion ng iba, na mag-send sila ng energies nila, mga ganun ba? Or bad energies nila. Pero minsan yung bad energies kasi unintentional or intentional man yan na nasisend. Pero yung may influences, yung gusto ka nilang kontrolin, lalo kung wala ka namang ginagawa, gusto ka lang talaga nilang kontrolin, no? At gusto nila ng power over you, o diba? Gusto nila ng control. To look powerful. Oh my gosh. Ano pa? Next na mangyari sa buhay mo yan. Two of Swords. Ano yung Two of Swords na yan? Ikaw ba yan? Yung Two of Swords? Ay, hindi. Merong ma-stuck. Yan ang mangyayari sa buhay mo. Merong ma-stuck pero hindi ka ma-stuck. Sino yung ma-stuck na yan? Oh. Parang ma-trap in fear, ma-stuck because of fear. Maging clouded yung judgment niya, isipan niya. Sino yan? Your enemy? Enemy talaga? No. Yung sino to ma-stuck na to, yung Two of Swords na yan? Hindi man ikaw yan. Si King of Pentacles in reverse. Yung gusto mangontrol sa'yo, baka gusto kanyang kontrolin. Yeah. Yung gusto mangontrol sa'yo, yan, si King of Pentacles in reverse. Yung gusto mangontrol sa'yo, ganyan ang mangyari sa kanya. Hindi ko tumustuck. So ano pa, nice na mangyari sa'yo. Makarecover ka na sa emotional turmoil, sa grief, sa kalungkutan, sa
yung dinamdam mo yung may manawala sa'yo, nagkaroon ng losses, or may nawala sa person, money, or wealth, or kung ano man, importante sa'yo. Masakit din yun pagka nawalan ka ng, alam mo yung pinaghirapan mo naman, pinagsikapan mo, tulad ng pera, no? Na todo ka tipid para lang makaipon, tapos wala lang sa isang iglap, no? Yung pinaghirapan mo, it's because of the scheme and deceit of others, mga ganun ba? Na may ginagawa silang witchcraft, yung mga ganun ba? Dahil nainggit sila, dahil nagsikap ka, dahil nagkaroon ng bunga ang iyong pagsisikap, yung mga ganun ba? Ano pa? Next na mangyari sa love life mo niyan. Emperor. Hindi na mapigilan yung ba magtuloy-tuloy na yan na mag-succeed yung love life mo. Matulad ng quote na hindi nagpapapigil, hindi nagpapahinder sa mga blockage, sa mga hadlang, sa pwede maging hadlang, sa mga challenges, para maabot niya, marating yung tuktok ng bundok. Yung gusto niyang marating na part ng bundok na yan. Ganon. So, ganon ka. Maging ganon ang love life mo, no? Walang makakapigil sa kung ano yung meant para sa'yo. Yung mag-succeed yung love life mo. I mean, ano pa ang next na mangyari sa love life mo? May mag-offer. So, kukunin ko na to kasi tatlo lang naman. May mag-offer ng cup of love. May maglakas loob na mag-reach out sa'yo at mag-offer ng cup of love. Or yayain ka niya mag-date, mag-picnic kayo, suyuin ka niya, and then makakalaya na to yung person mo sa mga person mo makakalaya. Yes, yung person mo makakalaya, yung person mo na to sa gustong maningil ng hustisya. Kasi justice gusto nilang maningil ng hustisya, gusto nilang mahiningil ng hustisya. Bakit? Sino may kasalanan sa kanila? Person mo? May kasalanan yung person mo sa kanila. Gusto nilang maningil ng hustisya. Lalo na kung lalo na kung player itong person mo. Lalo na kung may mga niloko o pinaglaruan. Gusto nilang makamit yung hustisya. Makakakalaya na siya dyan, no? Sa mga gustong mapanish siya, na naghangad ng hustisya, na parang bihag siya. Ayan, kasi gusto nila ng hustisya, na parang pinaklouded yung isipan niya, ganon, na binain siya, pinastagnan. Ano ba itong mga naghangad ng hustisya? Yung mga niloko niyang opposite sex. Ito yung nauna ata Ito yung nauna mga opposite sex yan. Ito yung nauna. Kasi ito isa reverse. Ito yung nauna. Yung mga opposite sex, guys, yung mga nakarelasyon niya. Upright ba to? Hindi niya nakarelasyon. Ano yan? Gusto nila ng hustisya. Ibig sabihin, hindi niya pinaglaruan. May nagrabyado siya? Meron siya nagrabyado. Pero hindi niya nakarelasyon. Baka may ginawa ng person mo. May kasalanan nga daw tong person mo. Pero
nakawala na siya mula sa pagkabihag, no, ng person na gusto siyang maparusahan, gusto siyang maging bihag. Sabihin na natin kasi may kasalanan daw siya. Pero nakawala na siya. Hindi na siya ano guys kasi in reverse to, di ba? Hindi na siya maano ngayon, mababind. Hindi na siya clouded yung isipan niya ngayon pagka ganyan, no? Kasi in reverse to. To clarification lang naman to Hindi na siya mapapakonfuse, hindi na siya mapastuck niyan, hindi na siya bihag, hindi na siya stagnant or na-stuck. Yan. Kawala na sa pagkabihag. Ayan, kaya makapag ano na siya sa'yo, makapag reach out, mapursu ka na niya. Kasi nakalaya na siya. So maybe kung may kaso, na-dismiss na, dismiss. Yun at ang tawag. Ayan. And ano pa yung darating sa'yo sa love life mo? Hindi ka niya kilala. 9 of Pentacles. May maging confident. Maybe this is a person na confident and stable, comfortable to talk with you, to show up, na magpakita sa'yo, na i-message ka, kontakin ka. Sino yung 9 of Pentacles na yan? Ay, yung magtatagumpay guys. Yan matagumpay na person or maybe na public eye. Pwede din kasi 6 of Wands. Kung nagtagumpayan siya, matagumpay sa buhay. At kaka-recover lang niya. Kaya siguro nagtagumpay, no? Kasi kaka-recover lang yan o nagtagumpay siya na maka-recover sa stress, sa matindi na mga pagsubok sa buhay, challenges, mga ganyan ba? And now, this person is ready na mag-reach out sa'yo. Itong tao na to. Ayan. Ito pa. Kilala ka ba ni 9 of Pentacles na yan? There's nothing. Yes, kilala ka ni 9 of Pentacles. Itong isa, hindi niya kilala. Ito, kilala ka niya ni 9 of Pentacles. Anong feeling sa'yo ni 9 of Pentacles na yan? Tower, 2 of Pentacles. Hindi nga lang siya sure. Parang nagja-juggling ba? Ganun. Hindi makapag-decide. Parang 50-50. Ganun. Parang may doubt pa. Nagja-juggling. Kung mag-work ba yung yung sisimulan ninyong relationship pag nag-reach out siya sa'yo. Ganon. Kung mag-work ba, kung gagana, kung magsasucceed. Kasi merong mga evil forces na mga nang-atake. Meron kasi continuous pa naman. So, nagja-juggling siya. Na parang nagkakaroon ng doubt kung mag-work ba o hindi kasi merong mga nandi-destroy, merong gumagawa ng scheme and deceit, merong mga nang-atake na mga evil forces, continuous pa naman. Mag-work yan kung porsigido siya, kung hindi niya isipin yung sasabihin ng iba, kung hindi niya isipin yung mga negative, doon lang siya mag-focus sa positive. Always. Kasi yung nagpapa-hold back siya, yan ang scheme, deceit ng yung minamanipulate siya na ginagawang negative yung mindset niya. Yan na yung tricks and scheme ng enemy, ng evil forces para hindi magtagumpay. So, kailangan positive siya. Kailangan determined talaga siya.
Baga go, go, go siya. All in. Ganon. Hindi na half-half lang. Baga ganon, mahirapan siya. So, because love is also a risk. No? Kaya wag dapat matakot na masaktan sa love kung gustong sumaya at mahanap yung true love. Ganun lang yun. Kahit na ilang beses pa nasaktan, na-fail ang relationship niya dahil sa may mga gumagawa ng scheme deceit, dahil sa may mga atake ng evil forces sa kanyang love life. Ano kaya ang kasalanan? Iba to, iba to. Ano naman ang iniisip niyan sa'yo ngayon? Ni Nine of Pentacles na. There is nothing as I wouldn't keep. Temperance in reverse. Hindi na siya yung mapatenga pa. Yung kalmado lang na walang gagawin. Kailangan niya ng ipagpatuloy, no? Yun, no? Parang natenga kasi siya, nag-juggling siya eh. Inisip niya, kailangan niya ng i-break yung ganong cycle na nag-juggling siya, natenga siya, nangminto siya, tumigil siya. No? Kumbaga, ituloy niya na to, itong pass na to, papunta sa'yo. Dapat ay maging matapang, maging brave, at maging courageous. And determined, no? Ganun dapat. Dahil ang mga enemy, ang evil forces, at ang mga sakim ng mga tao, at ang mga inggitira, at inggitiro na gustong hindi kayo magkatuluyan, ay very eager talaga. So, kung mahina si person mo, mahina ka, ay mahirap mag-work yan, no? Kailangan ay matatag kayo. Kailangan ay porsigido talaga, determinado to be together. At mahal nyo yung isa't isa kasi yun ang magpapatibay ng bond nyo. Mahirap kayong i-break apart, no? Pag mahal nyo yung isa't isa. So, yan. Ano ba ang nagustuhan sa'yo ng person na to na si Nine of Pentacles? Ano nagustuhan niya sa'yo? Upright to. Bangga kas kamay ko. Upright but on the star. Ito na una. Yan na una. Upright yun. The star. Kasi positive ka sa kabila ng may mga may mapaniki, no? Para sumisimbolo ng mga negativity, spirits, evil forces na parang nag-lurk around you. Parang ganun, they're lurking around you. Parang mga nag-antay lang na, basta yung may mga blockage, may mga gusto kong marang, madlang, pumigil, no? Sa mga pangarap mo sa buhay, ay still positive ka. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Ano pa? And hopeful ka. Parang you keep inspiring yourself. No? Hindi ka nawala ng inspiration, positivity. Or pwede naging inspirasyon ka pa sa iba dahil sa positivity mo, dahil sa pagiging positive mo. Di ba? And then, ano pa ang kinabiliban sa'yo ng person mo na to na si Nine of Pentacles sa'yo? Wheel of Fortune. Pwedeng dahil maswerte ka, no? Kasi Wheel of Fortune eh. Or else, dahil may destiny ka, yun ang meaning niyan eh. Dahil fortunate ka, dahil siniswerte ka,
Kung business man yan, o kung ano man yung umpisan mo, sinswerte ka, pwede gano'n kasi related sa swerte to, luck, fortune and destiny, mga gano'n. Dahil, sa kabila, may ahas dito. Sa kabila na may mga gustong pumigil na evil forces, na mga evil. Any evil. Evil na tao, evil na mga entity, or evil na any evil forces, no? Hindi ka nagpapapikil. Hindi mo hinayaan, hadlangan ka nila. Maybe sa destiny mo, sa purpose mo, sa mission mo sa buhay, sa callings mo, mga ganun ba? Ano ang next move ni Nine of Pentacles towards you? Possible next move. Makipagbati. Makipagbati talaga. Queen of Wands in reverse. What's with the Queen of Wands in reverse here? Or else, makipagbati ba? Sa 5 of Wands. Hindi sa makipagbati sa'yo. Meron siyang mga patumbahin na kalaban na mahumaharang. Kasi may death card Yeah. Oo, upright ba to? Just want to make it sure. Yes, may mapatumbahin siyang mga kalaban. Mga kalaban, patumbahin yan. Mga, siguro evil forces yan. Mamamatay ang kalaban. Patumbahin Mamatay ka. Atakihin niya. Mamamatay ang kalaban. Maganda na. Kaya mo. Batang kulit. May atakihin siya, patutumbayin niya yung kalaban, no? Mapapatay niya itong kalaban. Ito si Queen of Wands, yung kalaban. Queen of Wands, ang kanyang Queen of Wands nga. Yan ang nagpapalito siguro, nagdi-distract sa kanya. Si Queen of Wands. Mamamatayin si Queen of Wands. Ewan ko, tao ba yan o elemento, ano? Basta mamatayin siya. Si Queen of Wands. Patutumbayin niya yan. Saan siya hugot ng lakas? At tapang dahil sa love niya for you. Yes, dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Doon siya hugot ng tapang at lakas. So ito na lamang guys for collective reading. Ay, by the way, ano pa next move niya sa'yo? Nine of Pentacles na yan. Ay, Four of Pentacles. Kukunin ka niyan. Parang katulad nito. Ikaw to. Kunwari ikaw yan. Hindi. Para bang maging covito siya na mapasa kanya. Ganun yun gagawin niya lahat para magkaroon ng stability sa inyo. Ayun na nga. Talagang hindi siya magpapapigil. Gagawin niya lahat para magkaroon ng stability sa inyo. Number 4 yun. At ang makasama ka na. Ang makasama ka na. Two of Wands. Ay, balak kang puntahan para makasama ka na. So, ito na lamang guys for collective